simbahan sa pamamagitan ni San Francisco na ang taon na ito ay taon ng jubileo. Kasi every 25 years. Noong una, 50 years. Tayo ang kasalanan. Ginawang 25 years after na Second Vatican Council. So bahagi yung taon ng pagpapasalamat. At ang tema natin ngayon ay ang manglalakbay ng may pag-asa. Pilgrims of hope. At isa sa mga pag-asa na dinanais natin, well, marami tayong inaasahan sa daigdig ito. Pero higit na inaasahan natin na yan yung kaganapan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. At ano yun? Makamit natin ang lupang pangako. Ang lupang pangako para sa Hudyo ay ang Israel. Para sa ating mga Kristiyano, ay di yung higit na kaganapan ng paghahari ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. At bahagi yun na nais natin na lahat tayo ay doon pagtutunan. So, ngayon, ay masasabi natin na si Plaridel ay sabi nga natin ay hindi lang naglalakbay, tapos lang kanyang naglalakbay sa daigdig dito. At tayo nananalig, umaasa na kanyang makamit ang kaganapan ng pangako ng Diyos. So bahagi yun. Kaya nga nawa makita natin na napakaalagay na maging napartigos natin sa kalinangan natin bilang mga Kristiyano. Kasi yun yung magiging pamantayan ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Naalin, tayo ay darating sa tinatawag natin kaganapan ng buhay ng ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Ang makasama ang ating Amang nasa langit. Sabi nga natin, bahagi nito ng pagtugon, yung tinatawag natin sinod ng sinodality. Ang tawag na natin sabay na paglalakbay. Well, may nauna. At tayo ay huhusgahan ng Diyos individually. Pero wag natin kalimutan na mayroong tinatawag na final judgment. At doon sa final judgment, kasi yung personal judgment, kapag namatay tayo, huhusgahan tayo ng Diyos. Si Plaridel, nung siya namatay, siya hinusgahan ng Diyos. Siya lang sa harapan ng Diyos. Sa final judgment, uulitin ng Diyos yun sa harapan ng lahat. Kaya bahagi yun, lahat ng ginawa niyang mabuti, malalaman natin. Lahat din ng masama niyang ginawa, malalaman din natin. Yun ay doon na sa final judgment. Yung tinatawag nating second coming of Christ. Malayo po yun. Mas malayo tayo yung personal judgment. Pero nabanggit ko lang yan kasi yung usapin ng sinodality, meron tayong final judgment sa harapan ng Diyos.
Pero higit sa lahat, para sa yung tayo ay makarating sa ating patutunguhan. Yun ang higit na mahalaga. Kaya yung pamantayan natin bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko, tayo lahat ng mananampalataya, ay bahagi doon na huwag natin kalimutan ng ating pananampalataya ay tutulong sa atin na makarating sa kalawalatian ng Diyos. Bahagi yun ng ating pananampalataya na alin. Well, sabi nga ho natin, yung ating pananampalataya ay malaking bahagi ng itutulong. Pero hindi natin pwedeng sabihin na kapag hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Katulad ng ibang sekta, sinasabi nilang kapag hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Mali ho yun. At kahit na ho tayo, hindi ho tayo pwedeng magsabi na dahil hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Pero paliwanag ko na kung saan pinapahayag ng ating pananampalataya na yung pagiging Katoliko mo, nawa, na ito, malaking na itulong para ikaw ay makarating sa kalawalatian ng Diyos. Nawa, huwag natin kalimutan yun. Lalo-lalo na sa pagtanggap natin ng mga sakramento. Kasi hindi yung pamantayan ng pagkilos ng Diyos. Pakinabangan natin, kasi bakit na nabigay ito sa bilang sakramento? Panlabas ng ganda na itinatag ni Kristo para magbigay ng biyaya. Anong klaseng biyaya? Yayaman ka, magiging matalino ka, magiging makapangyarihan ka, pwede. Pero higit na kayamanan na yan, yung kaganapan na makamit natin ang dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Alin yun? Makasama tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. Mabigyan tayo ng lakas upang yung pinangako sa atin bilang mga binyata na mga Kristiyano, no? Bahagi mo yun ay nawa ay may isa katuparan natin. Yun yung biyaya eh. Palabas sa tanda ng Gintan ni Cristo para magbigay ng biyaya. Biyaya ng alin. Makamit natin yung pinakamalakas na biyaya. Ano yung pinakamalakas na biyaya? Makasama natin ang Diyos. Kasi yun ang langit eh. Yun ang ating isinasyon. Bahagi yun. Kaya sa lawag natin kalimutan yung ganong klase ng biyaya at pagkapala ng buong kapal. At alam naman namin, si Laridel ay nagsumikap na makatugon sa panawagan na yan, bahagi ng pagkilos. Pero sabi na natin, dapat maging aware tayo. Hindi ko pwede na yun. Ba't ka napunta sa langit? Hindi ko alam. There is no accidental sin. Hindi ka pwede mapunta sa langit nang hindi mo alam. Kaya ka napunta sa langit, bakit? Sapagkat nadadaling ka ng iyong pananalig kay Kristo sa langit. Nanalig ka na alin, yun yung kagustuhan ng Diyos na makasama ka doon sa kanyang kaharian sa langit. Hindi mo pwedeng hindi mo alam kung bakit ka napunta sa langit. Bahagi yun, kaya kinakailangan maging aware tayo sa dakilang biyaya na ito na nais na ipa'y nagkakaloob sa atin ng buong kapal. At yun naman, ang higit natin panghawakan. At nawa, sa pag-aatin natin sa pinantungan na ito,
Claritin ay magbigay din sa akin ng lakas. Halimitan, sinasabi ko, hindi lang tayo nagdarasal para kay Claritin. Ipagdarasal din natin, ipanalangin tayo ni Claritin sa harapan ng Diyos. Kapag yun ay bahagi din ng pagkilos, anong silbi ng langit kung hindi mo kasama ang mga mahal mo sa buhay? No? Sayang yung langit. No? Kung yung mga mahal mo sa buhay, nasa impyerno, no? Bahagi yun lang. Parang hindi na rin langit. Bakit? Ikaw lang. Yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo kasama. Parang hindi langit yun. No? Kaya, itulog natin sa harapan ng buong kapanan na hindi nawa ay kapistahan ni San Roque. No? Manawa, kasama ni San Roque na mga amiran ng mga banal, naway tulungan tayo upang tayo rin sa ating paglalakbay ay makarating sa kaluwalhatian ng ating Diyos.